Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito, at ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayun din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-20 linggo sa karaniwang panahon. At kung mapapansin ninyo, nawa mapansin ninyo, 4 na linggo nating naririnig magkakasunod na ipinapaunawa sa atin ang kahalagahan ng pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo. Nagsimula tayo sa ating pagninilay nung tayo po ay makarinig ng kwento tungkol sa pagpapakain ng tinapay at isda sa higit 5,000 katao. At pagkatapos noon, nung sumunod na linggo, ay sinundan siya ng maraming tao. At tinanong sila ni Jesus kung bakit nila hinahanap siya. At yung tanong na, bakit niyo ba ako hinahanap? Dahil ba nakakain kayo ng tinapay? O dahil nakita ninyo ang palatandaan? Kasi yung abundance, diba, no? Yung pagpapakain na sumusobra pa, yung ibinigay mula doon sa ilang pirasong tinapay, sumobra pa at puno pa ng 12 bakol. Iyon ay isa sa mga palatandaan na kung sino si Jesus at kung ano ang kanyang nais na ibigay sa mga taong kikilala sa kanya. At sumunod ay kanya nang ipanaliwanag na siya ang tinapay ng buhay. Siya ang tinapay na bumaba mula sa langit. Naguguluhan pa yung mga nakanirig nito kasi bago ito sa pandinig nila. Kahit yung mga Hudyo, mga matatalino, nahihirapang unawain yung ibig sabihin ni Jesus. Kasi sinabi niya, hanggat di nyo kinakain ang aking laman at dugo. So ano ba sila? Magiging cannibalism ba sila? Literal ba? Nakakainin na yung katawan ni Kristo talagang kukunin yung laman? Ay hindi naunawaan pa ito. Kaya ngayon, inuulit ni Jesus, sabi niya, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman, umiinom ng aking dugo,
ay may buhay na walang hanggan. Sabihin nyo nga po, buhay. Ulit, buhay. Ano ba? Tingnan nyo ang mga katabi ninyo. May buhay ba o ano? Pagod na ba? Pagod sa buong linggo? Lunes hanggang Sabado, nagtatrabaho? Kaya pagdating ng linggo, pakiramdam natin, nakakapagod magsimba. Kung maunawaan lang natin talaga kung ano ang naidudulot ng pagsisimba sa isang tao. Kasi sa pagsisimba, nandiyan ang pagdiriwang natin ng banal na Eucharistia. Ang banal na Eucharistia, ang pagkaing ibinibigay ni Jesus para sa atin. Lalong-lalo na para sa mga pinanghihinaan ng loob, lalong-lalo na para sa mga taong walang buhay. Pag kumain kayo, magkakaroon kayo ng buhay. Hindi lang basta buhay dito. Mabubuhay ka na dito at ang pangako pa, magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Sabihin nyo nga ulit, buhay. Kamusta nga ba ang mga buhay-buhay natin? Sige nga, kamusta ang mga buhay-buhay natin? Ha? Ano sabi ng mga bata sa likod? Maingay ang buhay. No? Maingay. Katulad ng bata dito. Maingay. Kasi sa loob ng tahanan, maingay na. Kaya pag lumalabas, dala ang ingay. Yung ingay na magulo. Kasi gulong-gulo na nga eh. Di ba? Hindi nila maintindihan ang isa't isa. Hindi maintindihan yung mga anak kung bakit ganyan ang desisyon ng mga magulang at kung anong ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga buhay. Kaya anong ginagawa natin? Nagpapakalayo-layo tayo kasi naghanap tayo ng buhay. Sa mga kabataan, sa mga panahon ngayon, ang buhay nila mamaya pang 12:00 ng gabi. Kasi yung party, doon pa lang magsisimula. Doon pa lang, di ba? Kasi yun yung buhay talagang alive na alive. Kasi pag sa loob ng tahanan, walang buhay. Pag sa loob ng tahanan, puro away, bangayan. Kaya lumalabas, nagpapakalayo. Kaya lalong hindi naintindihan na ano ang importansya ng linggo sa buhay natin. Sa unang pagbasa, sabi sa aklat ng Kawikaan, di ba? No? Kasi yan sabi dito, ang karunungan ay naghanda ng piging. Naghahanda siya ng pagkain. At ang pagkain ito ay nagdudulot ng kaalaman. So isa pala sa matututunan natin at itutulong nito sa atin ay yung nagiging malawak ang ating pag-unawa. Nagiging malawak ang ating pag-unawa. Yung mauunawaan mo yung sitwasyon. May mga bagay na hindi mo kontrolado, ang utak ng mga magulang mo, hindi mo yan makokontrol. Pero yung utak mo, makokontrol mo yan. Kailangan mo lang lawakan ang iyong pag-unawa, pag-iisip. Sabi nga, maging broad-minded ka. Kasi kung makiging makitid ang utak mo, wala. Ang lagi mo makikita, yung kakulangan, kahinaan, yung kawalan sa loob ng tahanan. At madidisappoint ka lang doon sa iyong mga magulang. No? Sa mga kabataan na naririto, kailangan mo din lawakan na buhay nila yon, bagamat responsibilidad nila. No? Malaki ang responsibilidad nila. Pero tandaan mo, nagsisimula ka ring lumikha ng para sa sarili mo. At hindi mo pwedeng isisi yan kung ano wala kang nararating ngayon, eto ka lang. Hindi mo isisisi sa kanila yan dapat.
kasi meron ka rin sariling buhay. Kung nakikita mo na yung sitwasyon nila, okay ka na ba dyan? Yan na ba talaga ang gusto ng Diyos para sa iyo? Kung lalayo ka at pati yung pagsisimba, hindi mo gagawin, hindi ka pupunta dito, hindi ka lalapit kay Jesus, hindi ka kakain, wala. Kahit mag-party ka, magdamag, pagkatapos ng patay ng ilaw ng tugtugan, uuwi ka ulit, wala kang buhay. Kasi sandali lang yan eh. Kahit mag-out of town kayo, mag-outing kayo, pumunta kayo sa Boracay, punta kayo sa ibang lugar, sa ibang bansa, hanggat hindi mo nasusumpungan at hanggat hindi mo kinakain ng pagkaing binibigay ni Jesus, hinding-hindi ka magkakaroon ng buhay na hinahangad mong maranasan. Idadaan mo lang, maganda rin paalala din dito, no? Sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, sana mas maging matalino tayo. Sabi niya, no? Mas maging matalino ang ating pamumuhay. Di tulad, no, ng mga mangmang. So, kung kanina, sa unang pagbasa, yung magkakaroon nawa tayo ng kaalaman, nagiging kamangmangan naman, no? Kung ang nagiging buhay natin, maganda po dito, no? Sabi dito yung iwasan na para sigurado tayo dun sa salita, no? Parang ayaw ipabasa sa atin. Sabi, sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Marami yung akala natin, matatakasan mo sa paglalasing. Kaya lang naman, di ba, naglalasing ang isang tao kasi disappointed. Kasi hindi siya masaya sa buhay na mayroon siya. Hindi po masama yung uminom. Ang sinasabi dito, yung pag-iinom na nauuwi sa paglalasing, na nagiging bisyo na. Yung mga marami sa mga tatay, idinadaan sa paglalasing kasi disappointed talaga sa kung anong buhay ang naibibigay niya sa kanyang pamilya. Kasi hindi yan talaga yung pangarap niya. Dahil nung binata pa rin yan, ang buhay na gusto niya ay talagang malayo din sa buhay na kinagisnan niya. Nakasanayan na lang. Nadaan sa lasing, ay alam mo naman, pag lasing, hindi nakakapag-isip ng matino. Kaya imbis na nasa simbahan, nagsisimba, ayun, lasing. May mga nasa paligid natin, no? Talagang mayroon tayong trompa para marinig nila ito. Patapos na ang araw, lumubog na ang araw, nasaan? Ngayon, nakaupo pa rin, nakikipagtagayan pa rin. Yun, yung iba nandun sa lamay, nakikipag-inuman na. Di ba? So kung gusto natin magkaroon ng buhay, ito lang. Kung tutusin, napakasimple lang, pero hindi pa maabot ng ating isip. Kasi nga, punong-puno, clouded masyado yung utak natin. Kaya maganda hingin natin sa Diyos, no? Yung grasya na makita talaga natin yung buhay na idinudulot ng banal na Eucharistia sa buhay ng tao. Amen?